Nako, eto, Bato de la Rosa, matindi ang pagtanggi ha. Ang sinasabi ni Tobats dito, mga bossing, walang totoong Davao Death Squad. Hindi totoo daw po yung Davao Death Squad, mga kababayan. O, ano po ang masasabi nyo dito? Nandiyan sa comment section, mag-komento lang po kayo habang pinapanood natin o pinapakinggan kasi ilalagay ko lang to sa background Baka ma-copyright tayo O, dito po. Ayan. Galing ho, mga kababayan, ang balitang ito sa teleradyo. Kung babasahin niyo po, De La Rosa denies Davao Death Squad existence. Kasi po nabanggit Nabanggit po sa Kongreso, mga kababayan, about doon sa Davao Death Squad. Dati ho, mga bossing, nung panahon pa lang ng eleksyon, sinasabi na yan. Ang ibig sabihin ng DDS, Davao Death Squad. Hindi ho ako naniwala. Mga kababayan, ako pinupolitika lang. Si dating Pangulong Duterte, ganun ang paniniwala ko Naku, sinisiraan lang si dating Pangulong Duterte. Kasi malakas siya nung kampanya na yon, mga bossing. Yun ang paniniwala ko po. Ngunit subalit natapwat, mga bossing, nung nagsimula na po na magkaroon ng sinasabing reward system, nung magkaroon na po nung sinasabing merong mga pabuya kapag ka tinegi o kapag ka sinabing nanlaban, aba, saglit lang, sabi ko. Mukhang napapaniwala ako na meron talagang Davao Death Squad. Pakinggan ho natin yung pagtanggi ni Bato de la Rosa dito sa sinasabi pong DDS o Davao Death Squad. Dahil po, nung panahon ng eleksyon, ipinapaliwanag nila, hindi yan. Duterte, die-hard supporter yan. Yun daw po, mga bossing. Pakinggan ho natin yung balita, game! Sa ibang balita, kinuwestiyon ni Senator Ronald De La Rosa ang sinasabing Davao Death Squad o DDS. Itinanggi ni De La Rosa na sangkot siya sa sinasabing DDS kasunod ng mga pahayag ni dating PCSO General Manager Ruina Garma sa siya lang ang itinanggi ni De La Rosa na sangkot siya doon sa DDS o Davao Death Squad. Aba, sinapty yung sarili niya. Sinapty yung kanyang sarili. Pero pakinggan natin, baka naman isafety niya din ang dating Pangulong Duterte at si Bongo, mga kababayan. Game, pakinggan nun natin si Bato, Dinig ng House Squad Committee kaugnay nito. Giit ng Senador, inimbento lang ng media ang nasabing termino para ilarawan ang mga pagpatay sa mga drug personality sa Davao City. Inventor pala yung mga natin mga media natin sabi, mga kababayan. Pero kung babalangkasin nyo po at titignan nyo po yung pagkakatugma, mga kababayan, nung nangyari, yung mga sinasabi nila doon sa kanilang mga interview na sabi ni Bongo, pagkabuhay, magkano? Pagkabuhay, 500,000 lang. Kapag kapatay, 1 million. Kapag kananlaban, 2 million. Di ba? Di ba parang wala nang kwenta ang buhay nun may mga gumagawa at merong mga tutupad doon sa ganong sinasabi ni Bongo, mga kababayan. Kaya mapapaisip tayo baka nga talaga merong Davao Death Squad na babanat doon sa mga sinasabi. Kapag ka nailista ka doon sa listahan ng dating Pangulong Duterte, ay, nako, yari na. Buhay na ang kapalit. Bakit ho? Bakit nasabi ni Mark Ramos na buhay na ang kapalit? Mga bossing, ikaw ba kung pulis ka at nangangailangan ka ng pera? No? Meron kang nahuli. Bubuhayin mo ba yun? Kung ang pagitan ng kung ang pagitan po ng presyo is 1.5 million po. 500 pagbuhay, pero pag nanlaban, 2 million, mga kababayan. So ano iisipin mo? Bubuhayin mo ba yun, mga bossing? Nangangailangan ka ng pera, tapos papasok ka sa isip mo, saglit lang. Kasi nasa listahan to ng dating Pangulong Duterte. So kung tetegihin ko to at merong baril o beng-beng sa kanyang kamay, aba, hero pa ako. Sasabihin ko pa, nanlaban. Di ba? Baka sabihin pa, naku, kawawa ka naman. Muntik ng malagay sa bingit ng kamatayan ang iyong buhay. Di ho ba, mga bossing? Easy money. Tuloy. Itinanggi rin ni De La Rosa na may reward system para sa mga pulis na makakapatay ng mga drug suspect. Alam na ng taong bayan
no, na may reward system at mismong galing po kay Bongo. So, tuloy-tuloy nga daw yung reward system. Miski po ang dating Pangulong Duterte nagsabi na ganyan. Di ho ba? Na meron 3 milyon nga yung kay dating Pangulong Duterte. Reward system pa more. Ikaw din, di ba? Nung dati, nung panahon ninyo, nakasagsagan na kayo ay nasa ibabaw ng inyong kapangyarihan. Aba, sinasabi nyo merong reward system Ngayon, tumatanggi na kayo. Di ho ba? At saka, pwedeng ipaliwanag yan ni Tobats, mga bossing. Paano? Ipaliwanag doon sa Kongreso, sa Quadcom, na sila po ay pinapatawag, binibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag yung kanilang sarili. Ngunit, ang pinipili po nila, umiwas. Kaya hindi po nila masisisi tayong sambayan ng Pilipino na isipin, aba, etong mga ito yata, talaga, guilty talaga. Kasi, kung alam nila talaga, kung paano nila ipagtanggol ang kanilang sarili at kung sila talaga ay nasa katotohanan, napakadaling pumunta doon sa Quadcom para sabihin, eto yung dahilan kung bakit namin sinasabi na hindi kami kasama dyan. Pero hindi po. Ayaw pumunta, mga kababayan. Tuloy. Nangako rin si De La Rosa na magbibigay ng linaw sa mga alegasyong tatalakayin sa pagdinig ng Senado sa Duterte drug war. Ipinahayag din ng senador ang kagustuhang maging resource person ang gusto ni Bossing. Di ba? Ikaw, sandali boss, ikaw po yung iniimbestigahan. Si Pangulong Duterte at si Bongo, kayong tatlo, yung pinaka-main na iniimbestigahan. Pero resource person ang gusto mo. Anyway, pwede pa din, no? Punta ka lang. Kaya lang nga yun ang medyo iniisip natin Totoo kayang pupunta itong mga ito sa Senado para po doon sa investigasyon sa kanila? Naku ba to? Gamitin mo na, Tobats, yung sinasabi ng Congress, no? Magiging magandang dahilan mo to para hindi ka pumunta doon sa Senado. Yung sabi po kasi ng mga congressman natin, mga bossing, dapat po hindi sila hayaan na pumunta doon sa hearing na yon kasi baka maapektuhan po nila yung hearing na yon. Pwede mo nang gamitin yon. Ayaw pa. Nahihiya pa kesyo atapang-atao. Kunyari ho, mga kababayan, ready akong pumunta dyan. Tobats, parehas lang yan ng Quadcom. No? Dahil kung sino, yung mga pumupunta doon sa Quadcom at nagbibigay ng kanilang salaysay, Kerwin Espinosa, Leila de Lima, yan din ang pupunta dyan sa Senado. No, Tobats. Ituloy ko ho, mga bossing. Gustuhang maging resource person sa pagdinig. Resource person, ha? Kababayan. Anyway, mga bossing, dakuin po natin yung susunod nating topic. Sa susunod, nako, maganda ito.